Alam nyo ba na ang talento, core gift, skills, o karunungan sa anumang larangan ay regalo yan ng ating Panginoong Diyos. At hindi lang yan regalo na para gamitin natin sa ating sarili. May dahilan o may purpose ang Diyos kung bakit tayo binigyan ng talento. Kaya tayo binigyan ng talento o karunungan ay para ipaglingkod natin sa iba. Para gamitin natin para makapaglingkod sa iba. Yan ang nakasulat sa 4 Gs ng unang Pedro. Ito basahin natin. Yung sa English translation para mas malinaw. Ito. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful steward of God's grace in its various forms. Yan. Binibilinan tayo na ang regalong bigay sa atin dapat gamitin natin para ipaglingkod sa iba. Hindi yan basta ibinigay lang para sa atin. May purpose kaya tayo binibigyan ng anumang regalo. Kaya pag may talento o karunungan tayong natanggap mula sa Diyos, obligasyon nating palaguin, pasaganain, at gamitin para makapaglingkod sa iba. Para maitulong din natin sa iba na mga nangangailangan. Hindi yung ipinagkakait, hindi yung ipinagdadamot, hindi yung ikaw lang ang gumagamit para ikaw lang yung makinabang. Hindi ganun yun. Anong mangyayari pag ipinagkait mo? Anong mangyayari pag ipinagdamot mo na hindi mo ipinaglingkod sa iba? Pag hindi natin ginamit para makatulong sa iba, babawiin yan ng Diyos sa atin. Babawiin yan ng Diyos sa atin at ibibigay doon sa mga mas karapat-dapat na pagkatiwalaan ng talento. Yan ang mababasa natin sa 25:14 hanggang 30 ng Mateo, yung Parable of Talents, kung narinig nyo na yun. Yung Parable of Talents ay tungkol doon sa 3 alipin na pinagkatiwalaan ng talento. At yung 2 sa mga nakatanggap ng talento, pinalago nila yung talentong bigay sa kanila. Yung isa naman, dahil natakot, ibinaon lang niya. Wala siyang ginawa. Hindi niya pinalago. Kaya ang nangyari, yung 2 pinalagong talentong bigay sa kanila ay pinagkatiwalaan pa ng mga bagay na mas mahalaga. At yung isa naman na binaon lang yung talentong bigay sa kanya, tinanggalan na nga siya ng talento, itinakwil pa siya. At tinawag pa siyang tamad at inutil dahil wala siyang ginawa. Kaya ganyan ang mangyayari pag ipinagdadamot natin o hindi natin pinalalago ang talentong bigay sa atin ng Diyos. Sa mga hindi pa nakarinig dun sa Parable of Talents, eto basahin natin. Sa 25 ni Mateo 14 hanggang 30. Ito, basahin natin. Sapagkat tulad sa isang tao na nang paparoon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, at ang isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kanya-kanyang kaya at siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. Ang nakatanggap ng 5 talento, pagdakay yumaon at ipinangalakal niya ang mga iyon, at siya'y nakinabang ng 5 pang talento. Sa gayong ding paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang talento pa. Datapwat ang tumanggap ng 1 at yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga alipin niyaon at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento, na nagsabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento.
Narito, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalahin kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikita kita na ikaw ay taong mapagmatigas at gumagapas ka doon sa hindi mo hinaksikan at nagaani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Natapot sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad. Ito mapansin nyo, tinawag siyang tamad kasi nga hindi niya pinalago yung talento na bigay sa kanya. Tuloy, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko inasikan at nagaani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakan ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ang pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. Yan, inalis sa kanya yung talento kasi hindi nga niya pinalago. Hindi niya ginamit. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan. At siya'y nagkaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati pa ang nasa kanya ay aalisin sa kanya. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis ng mga pangangalit ng mga ngipin. Ayan, pag hindi mo ginagamit yung talento, bigay sa'yo, babawiin na nga, ibibigay doon sa mga mas karapat-dapat na pagkatiwalaan ng talento, tapos ihahagis ka pa doon sa kadiliman. Kaya, obligasyon natin na gamitin anuman ang talentong bigay sa atin. Huwag nating ipagdamot, huwag nating ipagkait. Gamitin natin para makapagserbisyo sa iba. Gamitin natin para makatulong sa iba. Yan ang purpose, yan ang dahilan kaya tayo binibigyan ng talento. Hindi yung basta ka lang binigyan ng talento. Hindi ganun yun. Merong purpose. Kaya kung ayaw mong bawiin yan ng Diyos sa'yo, palaguin mo, pasaganain mo, at ipaglingkod mo sa iba.